Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 1 hanggang 14. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at patatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaba naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, naghanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makikita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at sinama ang lahat ng natagpuan, masama't, mabuti, anupat napupuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari,
upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy nananangis siya at nagngangalit ang kanyang ngipin sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirap. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na binigay niya po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. So, kamusta po mga kapatid? Sana naway nakapagsimba tayo sa araw na ito. Nakapagpasalamat sa lahat ng grasya na binigay sa atin ng ating Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat nating ng mga masugid ng mga taga-subaybay, sa ating lahat ng mga subscribers, sa mga bago nating subscribers, marami pong salamat sa inyo. Sa araw na ito, ating pong pagninilayan ang Gospel mula kay St. Matthew, chapter 22, verse 1 to 14. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Rex sa pagbasa, pagdala sa atin ng words of our Holy Father, Pope Francis. Ito po at pakinggan po natin siya. Hello at mapagpalang oras po sa lahat. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating Pesma Plus, sa ating programa na pagninilay or reflections sa Gospel for today, October 15, Sunday po. Unang-una ako'y nagpapasalamat sa mahal na may kapal na nabigyan tayo ng pagkakataong ulit na magnilay na naman dito. At thank you din po sa inyo, sa inyong mga panalangin at nakabalik na dito sa ating program at sa ating gawain na pagdadala ng pagninilay o reflection ng ating Holy Father as an opening ng ating program. So without further ado, basahin na natin ang words of our Holy Father. Jesus went to lunch with publicans who were public sinners. They were the bad ones. God is not afraid of our spirits wounded by many cruelties. Because He loves us, He invites us. And the church is called to reach the daily thoroughfares, that is, the geographic and existential peripheries of humanity. Those places on the margins, those situations where the hopeless remnants of humanity camp out and live. It is a matter of not settling for comforts and the customary ways of evangelization and witnessing to charity, but rather of opening the doors of our hearts and our communities to everyone, because the gospel is not reserved to a select few. However, the Lord places one condition to wear: a wedding garment. Let us return to the parable, the wedding garment. This couplet symbolizes the mercy that God freely gives us, namely grace. Without grace, we cannot take a step forward in Christian life. Everything is grace. Ito po ay binasa ng ating mahal na Santo Papa sa kanyang Angelus noong 11 of October 2020. Yan po ang pagninilay ng ating mahal na Papa at ibabalik ko ng mic sa ating anchor kay Pesma Yor Balairos. Back to you, Pesma Yor.
Marami pong salamat, Pisma Rex, sa iyong pagdala ng words of our Holy Father. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko muli sa inyo si Pisma Rex sa pagbasa ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. Ito po at pakinggan po natin siya. Okay, thank you so much, Pes Mayor. At sa pagkakataon na ito, basahin natin ang ipinadala na nilay ni Pesma Florencia Valdez. Inilarawan ni Isaias ang masaganang salu-salo na inihanda ng Diyos para sa mga tapat na gugugol ng walang hanggang sa kanyang kaharian. Sa kaharian ng Diyos, wala na ang kalungkutan, gutom, sakit at kamatayan. Ngunit hanggang sa makarating tayo sa makalangit na kaharian, tayo tulad ni Pablo ay dapat matutong mamuhay ng may mga kalagayan ng kakapusan at kasaganaan, kalungkutan at kagalakan. Inihahanda tayo ng mga pagsubok na ito para sa piging ng kasal ng hari kung saan inaanyayahan ang lahat. Noong bata pa ako, nahirapan akong unawain kung bakit papalampasin ng sino man ang pagkakataong pumunta sa isang piging sa kasal. Pagkatapos ng lahat, ano ang hindi masaya sa isang malaking party kasama ang pamilya ng mga kaibigan, masarap na pagkain at alak. Habang ako ay tumanda at tumaas ang aking mga responsibilidad, ang oras, lakas at gastos na kailangan para sa gayong kaganapan ay nagsimulang magmukhang labis at nagsimulang dumamay sa mga taong tumanggi sa paanyaya ng hari. Ngunit, ang paanyaya ng Diyos sa piging ng kasalan ng kordero ay higit na mahalaga kaysa sa ibang mga imbitasyon. Inaanyayahan tayong manirahan kasama ng Diyos magpakailanman sa kanyang banal na bundok. Ang pagtugon sa imbitasyong ito ay hindi madali. Nangangailangan ito ng paghahanda ng ating mga puso sa pamamagitan ng pagbabalik loob, penitensya, at mga gawa ng pagmamahal na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo akong karapat-dapat na maupo sa piging ng kordero. Anyayahan ang isang kaibigan na makisalo sa pagkain. Yun po ang pinadala sa atin ni Sister Florencia Valdez. Maraming salamat, Sis Florence. At ngayon ibabalik ko na ang mic kay Pes Mayor. Back to you, Pes Mayor. So, marami pong salamat, Pisma Rex, sa pagbasa mo ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florence. At marami ding pong salamat, Pisma Florence. Sa mga sandaling ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Nancy sa kanyang refleksyon. Ito po at pakinggan po natin siya. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga brothers and sisters in Christ, good morning. Sa linggong ito, bigyan natin ng nilay ang gospel sa araw na ito. Ito po ay mga talinghaga sa piging sa kasal. Pag tayo ay inimbitahan sa kasal, magdadalo talaga tayo sa isang kasalan. Isa tayo sa nakasaksi sa mga kasal, magpartner na humarap sa dambana sa loob ng simbahan ng Diyos. Ganon pa man, tuwing linggo, tayo'y nagsisimba dahil araw ng pagtitipon bilang mga tinawag niya.
Mayroon din mga kapatid nating Katoliko na hindi kasanayan na magsimba tuwing linggo. Iba ang pinaghandaan nila sa araw na iyon. Binaliwala na sa kanila ang Holy Sunday, ang araw na ibinigay ng Diyos sa atin, pagtitipon upang makasama natin siya sa misa at pagsalu-saluhan natin ang isang piging inihanda sa misa. Ito'y paghahanda na kailanman ay sinunod natin ito. Anong sabi ng Diyos? Sapagkat maraming mga tinawag, ngunit kakaunti ang mga hinirang. Tayo ay mga hinirang ng Diyos. Sa ating buhay, siya ang ating pinili na tayo'y magtitipon sa loob ng simbahan, isang piging sa kasal. At sa ating puso, lubos po tayong magpasalamat sa Diyos na tayo ay Kanyang mga hinirang. At yan po ang reflection ko sa linggong ito. Maraming salamat po sa lahat, Pisma Plus, mga kapatid. Salamat Brother Yor. At sa lahat, God bless po sa ating lahat. Marami pong salamat, Pisma Nancy, sa iyong refleksyon. Isusunod po natin na pakinggan ang ating isa pang kapatid sa kanyang refleksyon. Bibigay ko po sa inyo si Pisma Gaya. Narito po at pakinggan po natin siya. Mapagpalang araw po sa lahat. Ngayon ay araw ng linggo. Naway ang lahat ay makadalo sa ating banal na misa. Nais kong magpasalamat sa mga tagapakinig at patuloy na sumusubaybay sa ating mga pagninilay dito sa ating Pesma Plus channel. Welcome po kayo sa ating Pesma Plus, ang ating munting bahay na kung saan ay nagkakaisa tayo sa pagdarasal at sa pagbabahagi ng mabuting balita. At maraming salamat din po sa patuloy na nagbabahagi pa rin ng kanilang mga nilay. Maraming salamat. Ang gospel po natin ngayon na pagninilayan ay ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo sa chapter 22 verse 1 to 14. Ang gospel po natin ngayon ay napakahalaga na may kinalaman sa ating kaligtasan, sapagkat tayo'y inanyayahan upang makibahagi sa pagdiriwang ng kanyang pag-ibig. Kaya ang magiging title po ng aking pagninilay ay nagsasabing ang kaligtasan ay isang regalo at isang paanyaya ng Diyos. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, gumamit si Jesus ng talinghaga tungkol sa kaharian ng langit at isang piging na inihanda ng hari para sa kasalan ng kanyang anak. Kaya tinawag ang mga inanyayahan para dumalo sapagkat naihanda na ang lahat. Subalit, nagkanya-kanya sila ng lakad at nagbigay ng iba't ibang dahilan. Yung iba ay sinunggaban pa yung mga sinugo na magpapaalala sa kanila sa paanyaya, at ang iba ay gumawa pa ng masama sa mga isinugo ng hari para sana ipaalala ang imbitasyon. Ito po ay realidad sa panahon natin ngayon. Maraming mga protestante na maraming mabibigat na paratang tungkol sa katotohanan.
Kaya ang tanong, gaano ba tayo kagaling magdahilan para lamang makatanggi ng imbitasyon at paanyaya na pinapaabot sa atin? Bawat isa po sa atin ay may karapatan na tumanggi. Ngunit kailangan maging maingat tayo sa ating mga ginagawang pagtanggi sa mga paanyayang ibinibigay sa atin. Dahil baka masanay tayong tumanggi lagi at palampas natin ang mga imbitasyon na napakahalaga at ang nakataya ay kaligtasan pala. Kaya hindi dapat binabaliwala, katulad na lang po sa mensaheng pinaparating sa ating ibanghilyo ngayon. Ang paanyaya ng Diyos gamit ang talinghaga na inilalarawan ng hari. Inihayag sa atin ang paanyaya ng Diyos tungkol sa kaligtasang nais niya para sa lahat. Ang kasalan ay isang masayang okasyon na ginamit ng isang banal na manunulat upang ilarawan ang langit o ang kaharian ng Diyos. Kaya ang pagtanggi sa biyayang ibinibigay ay hindi kailanman nagiging kawalan sa hari, sapagkat ito ay pwedeng ibigay sa iba at hindi hahayaang masayang o mabaliwala ang piging na inihanda. Mga kapesma, napakahalaga po ng paanyaya na ito na dapat nating tanggapin at isabuhay. Ang Eucharistia na isang piging ng buhay na nagtataglay ng lakas sa ating mga buhay, nagbibigay lakas sa ating pananampalataya. Ito ay pinakamagandang hangarin para makasama natin ang Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit pinagdiriwang natin ang banal na misa. Kaya ito ang pinakabanal na imbitasyon ng Diyos, na kung saan ay nagsama-sama at pinagsasaluhan ng lahat ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin sa hindi natin pagsunod sa paanyaya at pamantayan na ibinibigay ng Diyos, tayo rin po ang mawawalan. Tayo ang mahihirapan. Kaya sundin natin ang mga utos ng Diyos dahil ito ay para sa ating kaligtasan. Tandaan, naway handa tayong tumanggap na may pananampalataya at pagmamahal. Tandaan natin, without us, God will still be God. But without God, we will end up being nothing. Yun lamang po ang aking nilay. Maraming salamat po muli dito sa ating PESMA Plus channel at sa mga patuloy na nagbabahagi ng kanilang mga nilay. Maraming salamat at welcome po ang lahat na sumali dito at makiisa sa ating rosary at sa ating pagninilay. Maraming salamat sa mga kasamahan ko dito. God bless sa inyong lahat, sa masisipag nating kay Sis Philly, Bro Rex, Bro Romel, Bro Yor. God bless sa inyong lahat. I love you all. Marami pong salamat, Pisma Gaya, sa iyong refleksyon. Sa mga pagkakataong din ito, ibibigay ko po sa inyo ang ating putod na gwapo from Jerusalem, Israel, si Pisma Romel Timbrevilla sa kanyang refleksyon. Ito po, panoorin at pakinggan po natin siya. Maraming salamat, Pisma Yorbalairos ng Amerika, at sa lahat ng mga Pisma at sa lahat na nagsubaybay sa channel na ito, Pisma Plus, at sa mga nag-subscribe. Mapagpalang oras po sa ating lahat, kung saan man kayong
sulok ng mundo. At sa ngayon po ang update po ng aming sitwasyon po rito sa Israel, lalo na po sa akin dito sa Jerusalem, ay patuloy pa rin po ang pag-ingay ng fighter jets ng Israel po. Patuloy pinasok na po ang Gaza. Yun lang po ang aking may bahagi sa oras na ito. At dako po tayo sa nabasang Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas, araw ng Linggo, Oktubre 15, 2023. At ang ating Panginoon nagsabi sa mga punong saserdote, at mga elders, no? Ang matatanda ng bayan, ang ibig sabihin na ang mga mataas na mga kaparian, no? Sa panahon ng ating Panginoon na napakalakas ng mataas na mga kaparian. At tungkol sa kaparian, alam naman po natin at marami na sa atin nakaalam na ang kaparian ng ating mga kapatid po ritong mga Hudyo ay sa lipi ni Levi, no? Mga Levites. Ngunit hindi pa natin mapalaliman ang katagang pari sa kanila dahil marami pa tayong hindi alam kung ano ba itong lipi ni Levi sa panahon ng ating Panginoon na silang nag-aalaga ng templo. Kung di po ako nagkakamali, may episode po tayo sa na pinag-usapan. Ang tinanong ko po sa kaibigan ko po ritong rabay dito po sa Holy Land of Jerusalem tungkol po sa lipi ni Levi at ano ang mga sinasabing kaparian po nila. Mahaba-haba po yung kung ating pag-usapan, pero balikan ko po ang Ebanghelyo. Pagsabi ng mataas na pari, ito yung mga sa ating panahon, sa ating simbahan na itinayo ng ating Panginoon ay ang mga obispo, ang mga matatanda naman po. Alam naman po natin na may mga elders po tayo na tumutulong po sa mga kaparian po natin. At kung na po natin sa panahon ng ating Panginoon ay sila po sa kanyang pamumuno ay tinatawag na po ang mga taga-sunod, na mga matatanda. Sa Hudyo naman po ang matatanda, itong mga karamihan sa kanila ay mga rabay din po, nagtuturo ng pananampalataya, maliban pa po sa mga kaparian, at sa mga angkan ni Levi na kung saan po ay doon po sila nakatutok sa pagsilbi sa templo na ngayon ay wala na po. At dalawang templo po ay nabagsak at ang nakatayo po ngayon ay ang dalawang mosque ng ating mga kapatid na mga Muslim, ang Dome of the Rock at saka Al-Aqsa Mosque. Patuloy ko pong pagnilay-nilayan ang nabanggit ng ating Panginoon na hinambing po niya sa angkarian ng Diyos, hinambing sa isang hari na ng piging, naghanda ng piging, at ito po'y nagdaan na po sa mga kapatid po nating mga Hudyo, ang mga propeta na karamihan po sa mga propeta ay kung hindi nila
ikulong, pahirapan, ay pinapatay po nila. Ano po. At yun nga po, no, na nabanggit po ito ng ating Panginoon na sila po'y inaakay ng Diyos Ama sa pamagitan ng mga propeta na pinadala po niya, ay yun pa ang pangyayari hanggang pagdating po niya na kahit siya po ay ipinatay din po nila, no, sa pamagitan ng pagpako sa krus. At karamihan po ay naniwala po ito kahit dito po sa kinaroonan ko sa Jerusalem na totoo pong naipako ang Jesus na Hudyo, ngunit hindi po sila naniwala kung ano po ang misyon at tungkulin ng ating Panginoon. Yun po na karian po na sinasabi ng ating Panginoon ay ang pagbigay ng mga propeta na dahan-dahan gusto ng Panginoong Diyos na bumalik po sila. Alam naman po natin ng mga kapatid nating Hudyo ay tigas talaga ang mga ulo at sobrang pagkareklamador hanggang ngayon, ano po. At sa pagdating ng ating Panginoon, ito po yung pananagutan po nila ng kanilang mga kaninunuan dahil hindi po nila tinanggap ang Mesaya na hanggang ngayon ay kanila pa pong hinihintay, no? Hinahantay pa po nila. Ngunit dahan-dahan na po ang mga ibang Israeli na mga Hudyo ay naniwala po sa ating Panginoon, no? Nung nakaraang taon po, nabanggit ng isang Israelitang Hudyo, no, na babae, nung medyo laganap na ang kanilang Afganut, ang kanilang mga rally, no? Sabi niya, Mashiach is coming, Jesus Christ. Na bigla po kami, ng aking mahal na asawa, na narinig po namin sa kanyang mga bibig itong mga katagang ito. At balikan ko po ang Ebanghelyo. Yun po, ganun din po sa atin, no? Na mga Kristiyanong Katoliko. Nandyan ang simbahan, nandyan ang iniwan po niyang otoridad at sakramento na tayo po'y mapalapit sa Kanya at magiging tapat sa paglilingkod sa Kanya, sa simbahan at sa kapwa, sa mga turo at mga gawain para sa ating kaligtasan. Ngunit karamihan pa po sa ating mga Katoliko, kung hindi matangay ng ibang pananampalataya, ay nagmumukmuk, karamihan ay pag tinanong mong magsimba, sabi hindi naman daw ang reliyon ang makakapagligtas. Ayun nga po ang pagkakamali dahil ay sa kanila lang pong pag-intindi, pag-unawa sa sinasabi ng ating Panginoon. Ngunit nandyan po sa banal na aklat na may tinayo ang ating Panginoon para maggabay sa atin para sa kaligtasan, no? Ano po, at binigayan niya ng otoridad. Yun nga na napakalungkot dahil tayo po ay mga Katoliko na nandyan na po sa itinayo ng ating Panginoon na Iglesia, ngunit bahaba pa po ang ating pananampalataya at pananalig sa Kanya, lalo na po sa pagsisilbi at pagtalima sa simbahan na itinayo po niya, no? Ang atin lang po
ay dahil may obligasyon tayo na isiwalat po ito at ipagdasal po natin ang mga nakapakinig nito na dahan-dahan na pong baguhin ang buhay bilang Kristiyanong Katoliko at bumalik na po sa Panginoon. Magsagawa po tayo ng confession, ang sakramento na napakalaga at pagkatanggap ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoon. Yun lang muna po ang aking maibahagi sa madaling araw na Ebanghelyo dyan sa Pilipinas. At patuloy po natin ipagdasal ang kapayapaan sa buong mundo, lalo na po dito po sa bansang banal ng Israel. Alam po natin na hindi pabayaan ng Panginoong Diyos ang bayang ito dahil ito po ay pinili po niya. Ngunit napakakalungkot dahil maraming masaktan sa mga pangyayaring ito kung pag-usapan natin yung giyera. Shalom beletraot, tudarabali kulam, bibakasya, letraot, shalom, shalom. Back to you, Pisma Yorbalairos ng Amerika. Shalom, tudaraba. Marami pong salamat, utod kong Guapo from Jerusalem, Israel. So sa lahat ng ating mga nagpadala o nag-share ng kanilang mga reflections, marami pong salamat sa inyo. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay, subscribers, to our family, relatives, and friends, marami pong salamat at sana naway ang araw natin ngayon, araw ng linggo, October 15, 2023 ay napaka-blessed na linggo para po sa ating lahat. At mga kapatid, wag lang po nating kalimutan na ipanalangin ang ating mga kapatid sa Israel. Lalo-lalo na sina Pisma Romel Timbrevilla at si Sister Pisma Gemma Timbrevilla or Jerry and Gemma Natalio. Also, si Brother Jovan, Pisma Jovan, Pisma Rona, at sa lahat ng mga Pilipino na nandoon sa Israel. Naway, ang kaguluhang ito ay matapos na at mangibabaw ang kapayapaan sa nasabing lugar. At ipanalangin din po natin ang mag-ina ni Pisma Rex na sa masamang karamdaman. Sa lahat ng may mga sakit, lalo na ang aking tatay na nagkaroon ng pneumonia. Sana naway ang Panginoon, our Lord Jesus Christ, touch them with His healing hand at sila po ay gumaling na kaagad. So sa lahat-lahat, marami pong salamat at wag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat at God bless us all. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu.
Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Spirit.